Parang sinabi mo, God, bahala ka na sa akin. Into your hands, I commend my spirit, my everything. Yun yung pinakamaganda. Sinusuko mo na, bahala na si God talaga mag-work sa'yo. So, isa yun, just be humble enough. You're watching ETVN Philippines. Araw-araw na makakasama mo sila, syempre. Para sa akin parang challenge yun kasi doon nasusubok yung pasensya ko eh. Yung pagiging imbis na nasa way ka ng saintly livinghood eh, magiging mapupunta ka sa parang isang parang makasalanan na ano, diba? Sa pag-isip sa kanila na masama. Yes, parang, siguro yun yung para sa akin na ano, challenge. Nakakalungkot lang din kasi, di ba? May mga ibang tao na sinasabihan tayo na nag-serve pa kayo sa simbahan. Yes, isa yun sa... Okay, guilty naman din Isa ako. rin siya. Pero gusto ko sumundot dyan kasi I do know na nararamdaman din to ng ibang mga kakatecutes natin na naglilingkod sa simbahan. Alam mo yun, yung kalalabas mo lang sa simbahan o katapos mo lang mag-confess kasi nga gusto mo nga mag-glow up and then crafty ang kalaban. Talagang ang temptation talaga. Parang lalong tumitindi na, Yes. magkasala ka. Talagang matitempt ka talaga pag minsan. Pero ang kagandahan noon, that's the wisdom of the Lord na ibinigay niya sa atin ang sacrament of confession. Yes. Kasi we can make up for it. And then as human as we are, hindi naman din talaga natin maiwasan, we are sinners. And the challenge is there, but by the grace of the Lord, syempre, we can overcome everything. At saka walang ang tanging example lang natin sa mga challenges na syempre ang ating Panginoong Hesukristo. 'Di ba pagkatapos niyang i-trailer yung yung glorified body niya sa tatlong disipulo. Spoiler na nga eh. Spoiler nga eh. Oo. So dumaan muna siya sa mga challenges na pinakita niya talaga para maging ehemplo. So walang ibang talagang ehemplo sa mga challenges kundi ang ating Panginoong Hesukristo talaga. Kasi after his death, nag-glow up talaga siya. Glorified body talaga ang ating Panginoon. Saka bro, minsan may krus din tayong pinapasan sa paghihirap sa ating buhay. Pero meron pa rin kaluluhatian sa dulo kung mananatili tayong tapat sa Diyos. Amen. Dali mo. Tulad ng bundok na nagpapakita sa ating Diyos, kailangan din natin umakyat sa bundok ng panalangin upang makipag-usap sa Diyos. Amen. Ganda sinabi ni brother. Ganda yun. Okay naman yan, bro, no? Katulad din, yun din, very challenging din sa workplace, no? Yun din yung in-ask ko rin sa self ko na paano mag-grow up din sa workplace na to, no? And then, yun, napakaganda rin sabi ni brother na manatiling tapat pala, talaga. Yun talaga din yung sekreto na fidelity, no? Na example din ni Lord, fidelity ni Lord na it will lead from, for example po yung from cross to glory, no? Na dadaan po tayo sa cross in order to have this glory with our Lord Jesus. Amen. Kayo naman mga kabataan na kagaya ko sa school natin. School namin talaga eh, no? School namin. Kailan ka nag-graduate? Si Sis pala ay galing siya sa CEU. Si Sister. I'm studying po medical technology at the moment, and na-relate ko po yung sinabi ni Sister when it comes to aura. Kasi noon po, when I was single, You know? so yung problem, lalong-lalo na sa school, kinikamgim ko sa sarili ko kasi wala akong katuwang, wala akong kanagaran. Ako yung problema? Hindi. Sa school, burden sa school. Siyempre, as a panganay, nasa akin yung pressure. Yeah. Tapos ka na, since I'm a regular student and supposed to be, graduate po ako this school year. But, na-delay po ako dahil sa mga previous subjects na kailangan ko balikan. So, I'm a devotee po of Nazareno sa Quiapo. And at the same time, kay St. Jude. And whenever I visit Quiapo, lalo na po sa Quiapo, pagpasok ko pa lang ng simbahan,
iba na yung aura, parang may naggaganong flash sa akin na parang Niyayakap ka, oo. Opo, na parang halika dito anak, maglapit ka sa akin. Oo. Para, tapos whenever vacant ko po, kaya 3 hours vacant, tumatambay, hindi mo tumatambay, parang nagsistay lang po ako doon for an hour, nakaupo lang ako doon, nakatulala. Pero, not knowing, may klase pa ako at the same time after that. So parang, doon po yung nagiging pahingahan ko. Amen. Whenever I feel burden o sobrang bigat na. And then, pagbalik ko po ng school, parang ang gaan na kahit na may next subject pa ako, mag-aaral pa at the same time. Pag uwi ko, aral, tas madalas walang tulog. So, ganun din po sa St. Jude kasi devotee po ako na St. Jude din. St. Jude Tadeus. So, lahat ng tungkol sa pag-aaral ko, inaalala ko po sa kanila. Kumbaga parang sa kanila lang po ako sumasandal noon. Amen. Ang galing. Meron kang charging station, no? Ang simbahan ng charging station. Actually, gusto ko masabi na Yes. yung describe niya na nasa simbahan lang siya, na parang nakatulala. You know, just being in the presence of God, kahit na wala kang sinasabi sa Panginoon. As long as you treat it with yung nandun ka on purpose, to be with God. Kahit na silent ka lang, kahit na quiet ka lang. Basta you're soaking in the presence of God. Dasal yun. Amen. Yes. Yeah. Dasal yun. Because ang pinaka-definition natin ng prayer is the raising of the heart and the mind to God. So, pag tayo ay gusto magdasal, pwede natin alam kung ano yung sasabihin natin. Minsan dry. Oo. Mm. Or dry. Or Dry talaga. Wala. Wala. Pagod. The easiest thing you can do is to just Sit down. sit down or kneel or stand in the presence of God and stay there for some time. Be with Him talaga. Be with Him. Yung, be aware naman na of the presence Yeah. of God. Yes. Diba? Hindi yung nandun ka na, tapos although minsan, sa pagod, nakakatulog tayo kasi hindi natin sinasadya. As long as hindi natin sinasadya, then that's okay. Pero basta we're there, quiet, just feeling the presence of God, that is actually a good way of prayer. Grabe, no? It's just only a glimpse. What more pa kaya kung nakasama natin yung Panginoon sa langit. So talaga, ang sarap sa feeling. So tama yung sinabi ni sister, no? Parang naramdaman niya na may bumubulong sa kanya na halika dito. Kumbaga, alam ni Lord yung pangangailangan ni sister. So kaya kailangan siya Actually, it's Holy Spirit. Pero di naman nakikita. Parang sinasabi nga ako yung Tapos meron pa po nun one time, after laboratory class ko, 6 hours laboratory, sobrang pagod, sobrang burn. Sobrang haba naman dun, 6 Oo nga po, hours. totoo po yung 6 hours laboratory, tapos Sa bagay, nasubukan ko nga nun, whole day, statistics. And then, Tapos, In medtech? Opo. 6 hours. 6 hours class laboratory, tapos parang wala pa akong kaya, wala pa tulog. Dato sa Saturday class. Pumunta po ako sa St. Jude, tapos parang nag-novena doon. I didn't mind, kahit sobrang haggard ko. Tapos umiyak lang ako doon. Tapos parang wala akong nakikitang tao sa paligid. Wala akong ingay. Basta nakatingin lang ako sa altar and the presence of St. Jude. Nasa, parang I feel safe. Yeah. Submission niya yan. So, Submission. si Lord ang kanyang Bahala sumbungan. siya. Yes. Si Lord ang kanyang sumbungan. Parang sinabi mo, God, bahala ka na sa akin. Into your hands, I commend my spirit, my everything. Yun yung pinakamaganda. Sinusuko mo na, bakla na si God talaga mag-work sa'yo. So, isa yun, just be humble enough. You're watching ETVN Philippines. amen. Yan, nakarinig tayo ngayon ng words of wisdom galing kay Tita. Thank you very much, I-share Tita. ko pa Kapatid, baka meron kang gustong i-share. So akin short lang naman, first year ako nito, muntik na talaga, pareho lang kami nito, pero ako, nakapasa talaga. Muntik na akong hindi maging second year college. Kasi mahirap talaga, para sa akin, nahirapan talaga akong mag-memorize. Kasi, sa 1987 Philippine Constitution, kailangan mo kabisaduhin talaga yun.
bago ka makapasa as second year college. Ganun yung rules doon. Once na hindi mo nakabisado ng maayos yung 1987 Philippine Constitution, hindi ka makapasa. Parang preamble lang ang kaya ko. Wait, sobrang people. Parang wala ko naalala ganun. Kung ako kaya, kinayanan ko kaya. Hirap nun. So ayun, parang nawawalan ako ng gana. Hindi lang ng gana, parang nawalan ng pag-asa. Parang sinabi ko na, ay hindi ako makakapasa nito kasi mahina talaga ako sa pagre-recite, yung mga ganyan, pagkakabisa. So, sa tabi lang, malapit lang naman kasi yung parokya namin sa Santissimo Rosario. Tatambay lang ako doon. Minsan kapag natatapat ng Wednesday, may confession ako doon. Tas during confession, mag-ask din ako sa pare na parang words of wisdom din. So, allowed, okay lang naman siguro yung ganun, di ba? So, nag-ask din ako sa pare. Then, nakalimutan ko ni mismong sinabi niya eh. Pero basta parang naluha ako nun sa sinabi niya. Parang nakita ko sa kanya yung grace ni God, no? Then, ayun, nakiusap ako sa prof ko nun na sana may pasa ako. Ganun, sabi niya titignan daw. So, after few days, ayun nga, nakapasa lang ako sa awa ng Diyos. And ito ako ngayon, third year college na kabatch na. Mas may ginawa ka, hindi lang basta sa awa ng Diyos, di ba? Amen. Nandun, nag-review ka. Siguro batuhan natin ng tanong yan. Having said all of those, paano natin ngayon i-share sa iba? Paano natin ini-inspire yung iba na mag-glow up din sa faith? Magandang question yan. Anyone who would like to share? O ba sa'yo nakatingin? Sa akin Inspirational. Sa akin Inspired. Siguro For bro, others. maganda rin ipakita natin sa iba na kung ano yung ginagawa natin sa pananampalataya natin, yung mapakita natin sa iba na kung gaano tayo kasaya at ibang-iba sa ginagawa nila na kalungkutan, di ba? Ako, ang take ko dyan, you practice what you preach. Oo. Yes, Hindi kasi po pwede na sinasabi mo, and yet hindi nagmamanifest sa'yo. Yes, di ba? Mas maganda yung naipapakita mo yung joy of it, and then, technically, ina-example mo na rin, how do you do it? Ganito ako nag-coop up pagdating sa problema. Binababad ko ang sarili ko sa presence ni Lord. Tapos, I deep myself on praying. And then, from there, it follows. Hindi ako namomroblema. So, it follows yung mga virtues, nagiging kalmado and everything, self-control. So, you really practice what you preach. Yes. Kasi, Kasi- Hindi mo nga daw babahagi kung hindi mo mismo ito na isabuhay. You cannot give what you don't have. Yes. So, ganun. katulad din ng sinabi ni Cardinal Tagle, sabi nga, the best way to evangelize is witnessing. Yes. Sabi na. Parang katulad din ni St. Francis of Assisi na may nangyari po na sabi niya po sa ka-brother niya, let's go to preach. Then they went in the plaza po. Then they walked po, no? And then sabi ng isang brother, brother, akala ba may preach tayo? Pero yes, we preach. Sabi niya na, sabi po na, yung kanila pong presensya ay isa pong preaching, no? So parang ganun din po na it's really a life witnessing talaga yung challenge nila, invitation sa atin. So, it follows, witnessing, you proclaim the goodness of the Lord, diba? Yes. So tama ka Dumuri, it's all about application sa tayong mga catechists, dapat i-apply din natin yung preaching natin. Kasi yung mga nagnininig sa mga tao nakakakita ng liwanag, galing mismo sa Diyos yun eh. Kaya pinagniningning ng Diyos yung tao yan kasi ginagawa niya yung tinuturo niya. So, gayahin natin. Yes. So, ako admittedly, hindi naman po ako ganun ka. May mga nadadapa din po ako, natatalisod din sa mga pagkakasala. Pero bumabangon po ito. Tulad kanina, di ba? Yeah. May problema ako and then because of you, nag-pray tayo ng rosary and then maganda yung naging mood ko. So, tama, sa ibang tao, di kasi minsan mo makikita yung kailangan mo rin ng ibang tao to glow your faith. Pero hindi lang siya basta ibang tao. Kailangan,
yung tamang ehemplo ang Yes. ang titignan mo. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang titingin. Paano kung, syempre, hindi naman maganda yung yung ginagawa, di ba? Tama. Para saan ka nga ba bumabangon? Yung commercial. Yung commercial po. Okay po. Ayun, tsaka yung napag-usapan na ngayon sa paano ka magiging ma-inspire, di ba? Maka-inspire sa iba. So para sa akin, siguro yung pagiging CFD ko, and medyo active kasi ako sa social media. So parang na-inspire ko yung ibang kasi may marami kasing mga kabataan na nag-PM sa akin na How to be you po. yes, tama. Na paano maging yung kasi nakikita kasi nila na kasi I'm acquired din sa UST Santissimo Rosario at saka acquired din ako sa Santo Domingo Choir. Church. Wait lang, sample naman po dyan si Siwana. Nakalive tayo eh. No? Ayun, at saka isa rin, part din ako ng Dominican Youth Apostolate, ang Dominican Youth Ministry, at saka ito nga CFD. So parang naano sila sa akin na paano ko sila parang na-manage yung oras ko sa mga ministry. So parang na-inspire sila sa akin na sa kabila ng, kasi I'm a student din kasi, so sa kabila ng yung oras ko, na yung mga oras ko na paano ko siya na-manage para magsilbi sa simbahan. Siguro parang, for me parang isa na rin yung inspirasyon para magsilbi sa simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Alam mo, totoo yan. That's also a grace. Ang dami-dami binibigay sa yung task ni Lord. And then, Yes. hindi mo may paliwanag, pero namamanage mo. Yes. Nagsabay-sabay. Yes. Oo. Actually, madami akong ministry eh. Oo. Choir, yung CFD natin, tapos meron pa ako yung youth ministry. Oo. Ibang-iba talaga. So, namamanage ko siya. Siguro dahil na rin yun sa grasya at awa ng Diyos. At saka gusto mo, mahal mo yung ginagawa mo. Yes, tama. Yun. Tsaka kung para naman sa Diyos yung ginagawa mo, tutulungan ka naman din niya eh. Sa trabaho na ginagawa mo, na para naman talaga sa Kanya. Actually, magugulat ka lang sa resulta. Ay, kaya ko pala to. Oo, kaya ko pala. Yes. Even to be honest po, even this segment of Catechutes, di po talaga namin inaasahan na na ibibigay po sa amin to ng Panginoon. Amen. Diba? Nabigla lang po talaga kami. So ngayon, nangungulit lang po kami. Kasi we are Catechutes! Ayan, so tatandaan niyo pa yung timeline namin. Pero, ang dami pa nating magandang pag-usapan, kaya lang medyo, oras natin. oo, hindi na kaya ng oras natin. Pero alam niyo kung ano maganda dyan, bibitinin pa namin kayo. Yun. So, you keep on following us, you keep on liking us, and you keep on sharing us sa aming Facebook page, sa ETVN Facebook page, and also follow po yung aming page din sa Catholic Faith Defenders, Diocese of Cubao, and also Diocese of Rizal, and Diocese of Antipolo, and then also yung Diocese of Novaliches, isama na rin natin. Yan. So, muli, andito po kami, patuloy pa rin po kami maglilingkod para po sa pagbibigay pa ng karagdagang kaalaman para sa inyo. And we are Catechutes! Maraming salamat po sa mga nanood po sa atin. Abangan niyo po kami sa susunod na episode, and please like and share, at pag may katanungan po kayo, mag-comment lang down po below. Oh yes, Salamat po. bato-bato lang. You're watching ETVN Philippines.